katulad ko na nanay or para sa mga nasa bahay, ang ganyan is parang ito na yung ating relaxation every time na nakikita natin na okay yung mga food natin or marami tayong stock is parang nakakaano siya, nakaka-fulfill siya, yung parang ganun. Para sa akin ha, para siyang tindahan, yung ganun. Nakikita mo, ay ang dami pa nila, masarap sa pakiramdam. Pero practical wise din, iniisip ko din na lahat and welcome back to my channel. Again, it's Mama Jess Katayama, a Pinay mom living here in Japan. So, para sa video na to guys, i-share ko sa inyo kung paano ko inayos ang aking mini pantry. So guys, if interested kayong malaman or nagbabalak din kayong mag-ayos ng inyong mga stock or mga nireservang pagkain sa inyong mga bahay, sana samahan nyo ako sa video na to hanggang sa pinakadulo, ne? And guys, nandiyan na kayo sa harapan, idediretso na natin to. So, yung mga pagkain na iniista ko dito sa bahay, syempre, yung nilalagay ko sa aking pantry is yung mga hindi madaling mag-expired or yung mga pagkain, syempre, na hindi nabubulok. I mean, yung mga pagkain na hindi siya fresh or hindi siya raw or hindi siya hilaw. So, yung mga magaganda yung packaging niya, it's either nakapack siya ng naka-plastic, nakadelata siya, or nakalagay sa aking mga organizer. So, kung before pa kayo nanonood sa akin, alam nyo na ang nakalagay dito before is ibang gamit dito sa bahay. So, syempre, medyo iniba ko and gusto ko talaga sanang magpalagay ng walk-in pantry dito sa bahay. Kaya lang wala na siyang space. At the same time is, iniisip ko na baka pag nagpalagay ako ng walk-in pantry is baka hindi namin makonsume or masyadong maraming ma-stock doon na mag-e-expire lang agad-agad. Gawa ng 3 pa lang kami dito sa bahay. And maliit pa yung anak namin. So, naisip ko na i-maximize na muna yung space na meron ako. At the same time is para masubukan ko na kung magagamit ko ba talaga siya or magagamit or makukonsume ba talaga namin yung mga i-ista ko sa aking mini pantry. So, dito tayo mag-start sa cabinet na to. Ganyan siya. Before, napakita ko na sa inyo, ganito yung opening niya or pagbubukas niya. And, tong cabinet na to is ang purpose pala talaga nito is for the pantry. Ay yung sinabi sa akin ng builder ng aming bahay. Kaya nagtaka siya, bakit ko daw kailangan pa ng another space para sa aking pantry. Kasi in-explain nga niya na ang purpose talaga ng cabinet na to is para sa pantry. Kaya lang, before, iba yung nilagay ko. So, yan na nga. Going back, ito yung ating mini pantry. Kung makikita nyo. Medyo malayo yung camera, pero alam ko naman is visible siya. So, maya is ilalapit ko sa inyo. So, ayan siya. Ne? Buksan na natin guys ang ating mini pantry. So, the usual na pagbukas lang naman ng mini pantry, yung pag gano'n lang naman siya. So, ayan siya. Charan! Kung makikita nyo, ayan, meron siyang malaking space. Isang buong space siya na meron siyang mga divider or layering na ganito. So, ito, originally, ito is 4 na peraso to. Pero ngayon is 2 lang ginamit ko kasi kailangan ko ng mas malalaking space. And ito is ginawa na to nung, or naka-built-in na siya nung ginagawa pa lang yung bahay. And dito sa both sides niya is meron siyang mga tornilyo na pwede mong i-adjust kung ano yung kailangan mong space, kung kailangan mo ng mas mataas na space na paggagamitan or mas maliit. So, ayan siya. Ngayon is, ayan yung kailangan kong space. Kaya, ayan yung style niya. And, ito pa rin yung mga holder niya sa gilid na part. And, ang kailangan ko lang is 1, 2, 3. 3 lang yung dividers na makikita nyo sa aking mini pantry. So, sa pinaka-upper na part is, may purpose talaga yan. Nasa taas na part yung aming mga chocolates. Gawa ng, di ba, meron tayo dito maliit na bata na makulit. Si Aki Kun. So, sa taas na part ko siya nilagay talaga para kami lang ni Papa Nox yung makakapag-access ng mga gantong chocolates. If ever na gusto ni Aki Kun is manghihingi muna siya sa amin bago niya makuha. Kasi marunong na si Aki Kun magbukas ng cabinet. So, nakikita na niya. And para, syempre, pag mga bata, di ba, hindi pa masyadong nakakapag-control ng pagkain kung ano yung gusto nila. Syempre, pag the more na mas malapit sa kanya is the more nakakain siya ng marami. Syempre, hindi na rin masyadong maganda yung chocolates pag masyadong marami na. So, ayan siya sa taas na part. And itong sa pinaka-taas na part ko, or upper part ko, is kung makikita nyo, is wala siyang mga organizer na ginamit. Minsan guys, ang tips ko is, kapag maganda naman na sunumama or as is na yung isang product, kahit hindi na kailangan ng organizer, is okay na rin guys. Kasi minsan, kapag masyado tayong maraming gagamitin na organizer, is parang ang nangyayari is,
mas liliit yung ating mga spacing ha. Depende dun sa items or gagamitin nyo or gagawin ninyong project. Para sa project ko na to is hindi ko na kasi kailangan na masyadong organizer dahil nakaka-stand alone. Wow, stand alone. Nakaka-stand siya or stackable siya ng maayos yung mga items. Katulad ng mga box of chocolates ko. So, ayan siya. Yung mga chocolates na to is, ito yung mga chocolates na kinakain namin or favorite namin ni Papa Nox. And ayan din yung mga pinapadala namin sa Pilipinas. And speaking of authentic Japanese chocolate or anything na galing dito sa Japan, guys, kung may mga gusto kayong pagkain, food, or beauty products na gusto nyo itry kapag nadyan kayo sa Pilipinas or naninirahan kayo sa Pilipinas, meron akong kaibigan na nag-online shopping siya. Lalagay ko dyan yung kanyang online shopping. Shopping. Tama ba? Shopping. Yung kanyang mga products is, dito talaga galing sa Japan and sobrang okay na okay yung kanyang mga pricing. So, going back. So, ayan siya. Another na nilagay ko is yung chocolate. Ito, sakto is, ngayon is, mahilig si Papa kumain ng mga gantong chocolates. Yung mga chocolates na coated na nuts ng chocolate. Sama ba? O, chocolate coated. Tama ba yung term ko? Yung ganon. So, ayan siya. Ito is, maganda sa kanya is may lagayan na siya. Katulad na ito is yan. Yung almond, dyan. Almond Kirkland, yan siya. Kung makikita nyo, makapal yung kanyang space. Pero nakapag-stack pa ako ng another isa sa dulo. So, ang ibig kong sabihin is, malawak yung space niya palikod. So, pwede tayong magdagdag ng iba pang items. Actually, pwede pa siya eh. Kaya lang, hindi ko lang siya masyadong sinagad kasi is, baka masyado nang mabigat and hindi na maganda tingnan. Okay? So, ayan siya. And meron pa siyang dalawa. Basta dalawa yung space niya. Yan. Kung papakita ko sa inyo, ganyan siya kakapal. So, malaki yung space niya. So, ayan siya. Katulad nito is, maganda na yung lagayan niya. So, no need for another organizer, ne? So, ayan siya. Another na nakalagay ko is yung aking mga chichirya or chips. Katulad na sinabi ko sa inyo, hindi lang ako basta-basta nag-aayos yung ganun. Kasi, medyo mahirap siya kasi nga is iba-iba yung shape, iba-iba yung size ng mga items. Pero, maganda pa rin na, kumbaga is, nasa ayos pa rin siya. Meron pa rin siyang pagkakakilanlan. For example, sa aking upper part is more on mga chichirya, yung mga ganun. Alam ko agad kung saan ko siya kukunin and malinis siya sa mata tingnan. So, ayun na nga. Nadyan yung aking chichirya and chocolates. Another na chips for Papa Nox is, ayan, nadyan sa upper part. So, down na tayo sa pangalawang layer. Ito naman sa aking pangalawang layer is, nandito naman yung aking mga liquid sauce. Tama ba? Yan. Yung aking mga ginagamit sa pagluluto. And, guys, itong mga ginagamit ko sa pagluluto na to, ito is mga stock ko lang talaga. Dahil, nandito sa aking mismong countertop yung mga nakabukas na o yung mga ginagamit ko talaga pang araw-araw. So, ito is kapag naubusan lang, dito ako kukuha. At least, alam ko na kung saan yung aking mga reserva, ne? And, hindi ako magbubukas ng magbubukas. Ayun pala yung maganda kapag may pantry ka. Kasi at least, uubusin mo muna yung alam mong nabuksan mo kaysa ka magbukas. Kasi minsan, di mo na mapapansin kapag sama-sama na siya, diba? Or bara-bara. Nabuksan mo na palang isa sa sobrang pagkakamadali mo, magbubukas ka na naman ng another isa. So, dalawa na siyang nakabukas. Siyempre, medyo hindi din maganda yung gano'n kasi dalawa na silang nabuksan mo. So, sayang kung sakasakaling malapit na mag-expire yung isa, nabuksan mo na rin yung isa, yung ganon. Parehas mo na kasi silang open or nabukas. So, parang magulo ko nun. So, dito na nga tayo sa aking second layer. Yan. Sa aking second layer is dito ko nilagay yung aking mga liquid seasoning and yung mga mantika nga or mga liquids. So, ayan siya. Meron tayong mantika. Meron tayong aking patis from Thailand. Toyo. Thailand kasi sa Gyumsup ako siya binili or Asian store dito. And meron tayong chili sauce. And dito ko na rin nilagay yung aking mga cans. Meron akong iba't ibang cans diyan. Condensed milk. Yan, syempre, Pinas. Century tuna. Tama ba? Century tuna. Baka naman. Yan siya. Actually, ito is marami. Pero kasi is food trip ako ngayon. So, ang sarap na kain ko. Isa na lang siya. Meron tayong condensed milk. Nandito na rin yung aking pasta sauce. And kung makikita nyo, gumamit ako ng organizer. Kasi maliliit lang yung spacing niya. Maliliit lang. Sayang yung kanyang matitirang space sa ibabaw. So malalagyan ko pa yung sa ilalim niya. And meron din sa taas. Nalobat ako guys. So baka nag-iba na yung angulo. So going back, katulad nung sinabi ko nga kanina, yan na siya. Yung ating mga nakakana pagkain. So ayan siya. Itong binili kong organizer is from Daiso lang siya. So, medyo limited lang yung kanyang kilos na pwedeng i-carry. So, kaya magagaan lang din yung nilagay ko. Kung makikita nyo, naglagay na rin ako dito ng aking pasta sauce. Ayan siya. Or spaghetti sauce, I mean.
So, ayan siya. And nakasalansan din siya ng ganyan. Yung pagkakasalansan ko is yung nasa harap na part is nadudoon yung malapit na ma-expired or yung una kong binili pa talikod or papunta na sa likod na part. Meron din ako mga coconut milk. Meron din ako maispang maha. Yung gano'n. Pinoy na Pinoy. Alam niyo naman yung gano'n. So, ayan na yung aking second layer. And dito ko na rin nilagay yung aking kahit hindi ako umiinom, may nagbibigay ng aking Carlo Rossi and Martini. So, ayan siya. Ito is, ewan ko kung may expiration ba to o wala, pero matagal na to sa akin. Bala ko itong ipadala kasi or inuwi sa Pilipinas. So, nilagay ko muna siya dito kasi wala naman akong ibang space na paglalagyan. At the same time is, pwede naman siyang ipatong dito sa aking mini pantry. So, sa pinaka-last part na tayo, guys. Doon sa pinaka-babang part, kita pa ba? Ayan, kita pa pala. Sa pinakababang part is nandito na, mostly nandito yung aking mga organizer pa before. Or container, I mean. Mas tama siya sa container. So, ayan siya kung makikita nyo. And nandito yung aking mga container. Itong mga container na to is again from Daiso lang natin binili. And maganda siya. Meron na rin siyang cup. Yan siya. Diba? Kung ano kailangan mo, 1 cup, 2 cups, meron siyang measuring cup, I mean. So, ayan siya, 50 ml, 100 ml, and 150 ml. 1,000 pesos. So, ayan siya. And ito is nakasalansan na rin dyan. Siyempre, iba-iba. Meron tayong oatmeal. Nilagay ko na rin yung aking asukal. Meron tayong breadcrumbs. Tapos, meron din tayong harina, yung mga ganyan. Diyan ko na siya nilagay sa part na yan kasi is ayan yung mga palagian ko din ginagamit and nadyan na rin yung mga kanilang i-stock. So, nadyan din yung aking oatmeal and nakasalansan na rin dito yung aking mga cup noodles and yung aking mga ramen. So, ayan siya. Makikita ninyo, may yakisoba si Papa Nox, merong cup noodles and yung aming oatmeal, yung Quaker Oats and yung Calbee na ginagamit namin kapag morning. So, ayan siya, nakasalansan na siya ng ganyan. And yung pagkakasarado niya is ganyan eh. Originally, before, bago ko mag-start or bago ko isinayos tong aking pantry, nag-iisip ako kung paano ko ba siya aayusin, kung ano ba yung mga kailangan ko talagang ilagay at dapat kong ilagay. Kasi, aminin nyo guys, katulad ko na nanay, or para sa mga nasa bahay, ang ganyan, is parang ito na yung ating relaxation every time na nakikita natin na okay yung mga food natin or marami tayong stock is parang nakakaano siya, nakaka-fulfill siya, yung parang ganun. Para sa akin ha, para siyang tindahan, yung ganun. Nakikita mo, ay, ang dami pa nila, masarap sa pakiramdam. Pero, practical wise din, iniisip ko din na lahat ba yan is makukonsum namin na bago siya mag-expired. Syempre, diba guys, lalo na sa akin, ayoko nagtatapon ng pagkain, yung mga ganun, kasi syempre is gaba ba? Parang hindi siya maganda. Para sa amin na, ayun kasi yung pagpapalaki sa akin ng mama ko na as much as possible, huwag tayo magtatapon ng grasya. Kasi nga is marami nagugutom at the same time is, para sa akin, pinaghirapan yun ng asawa ko, yung bawat product na binibili ko is pinag-OT-han yan asawa ko, pinagtrabahuan yan. So, kailangan is, gusto ko is magamit siya or makain ko siya ng maayos. Tama ba? Makain kasi pagkain, di ba? Yung ganun, wala bang masasayang yung ganun eh. Kaya, iniisip ko, sabi ko, ano ba, syempre, nagtatalo din sa isip ko yung, sabi ko is, nakakakita ko ng mga mini pantry. Yung nangangarap din ba ako na ang sarap na ang daming nakikita sa mini pantry nila. Parang tindahan talaga na anything na kailangan mo is nandiyan dyan. Which is, kaya naman din sana natin gawin dito sa Japan kasi maraming grocery, yung ganun. And, syempre is, parang dito sa Japan walang tindahan. So, okay lang na mag-stock ka ng pagkain kasi every time na kailangan mo is ready access na siya. Pero, mas inisip ko na, sabi ko, kailangan yung makukonsum lang talaga namin. Kasi nga is, mahirap pag nag-expirean ka ng pagkain kasi itatapon mo na lang. Kumbaga is, contented ka visibly sa nakikita mo na, okay siya, maganda siya. Pero yung bulsa mo naman is, alam mo yun, parang sayang, okay kung nailabas mo yung pera ng nagamit mo or na-consume ninyo, pero yung nailabas mo na itatapon mo, very no siya sa akin. Kaya ang naisip kong gawin is, sabi ko, try ko muna kung anong gagawin ko sa pantry ko, na kung magiging okay siya, yung mga gamit lang talaga na ginagamit dito sa bahay. And ang gagawin ko na lang kako is, yung quantity niya is dadagdagan ko na lang. For example, yung mga toyo ko, yan, gawa ng matagal naman yung ma-expired and araw-araw naman talagang ginagamit sa bahay or talagang ginagamit siya sa pagluluto is yan, tagdadalawa yung ginawa ko, yung mantika, yung mga ganun, yung mga pasta sauce, yung mga ganun yung ginawa ko. And another thing is na inisip ko is magiging okay kaya siya kasi, di ba, ang hirap gumawa ng gantong project or ng gantong pag-aayos na
iba-iba yung mga sizing niya, iba-iba yung mga shape niya. Naisip ko magiging maganda ba siya tingnan. Kasi syempre, ayun yung goal ko na maging maayos siya tingnan sa mata. Pag binuksan ko siya is organize siya or may pagkakakilanlan siya yung per product, diba? Kahit sama-sama siya yung ganun. So, para sa akin is, na-achieve ko naman siya para sa akin na ito talaga yung gusto ko mangyari. Malinis siya tingnan at the same time is hindi ako gumastos na masyadong malaki or walang masasayang na food or walang mag-expired na food. Lahat sila is masisituwit ko na magagamit namin or hindi siya masisira or hindi lang itatapon kapag na-expire na or kapag hindi nagamit. So, ayan siya. Ito na yung aking mini pantry. And ipapakita ko sa inyo ng very quick yung nilipatan ko. Kasi before is dito ko nilalagay yung aking mga teacups, yung aking mga, mga plates. Kapag may mga bisita, yung mga serving plates ko, dyan ko nilalagay. Ano pa ba yung nilalagay ko dyan? May iba kong mga, holder pag may mga bisita, kapag nag-aayos ako ng aking table, yung mga table presentation, dito talaga siya nakalagay originally dahil, wala lang, naisip ko kasi sabi ko, kala ko maganda dyan. So, ayun ngayon, is nilipat ko siya. Syempre, kailangan yung paglilipatan niya is maganda din. So, ipapakita ko sa inyo, So, ayan siya. Nandito siya sa part ng aking cabinet. Syempre, dapat well-organized pa rin siya. Ayan siya. Kung natatandaan nyo, ayan, wow, huwag kang sumara. Ayan pa rin yung aking mga teacups, yung mga wine glass, yan. Pataas na part na yan. Tama lang naman din na dyan ko sa part na nilagay siya kasi ito is hindi naman palagi ang ginagamit. At the same time is kailangan pa rin is naka-organize siya kasi diba pag hindi siya naka-organize or nasa ayos baka mabasag siya. So, at least maganda pa rin siya tingnan pero nakastock siya ng ganyan pero malinis pa rin sa mata. So, ayun talaga yung gusto kong i-achieve para sa aking mga pag-i-stock. So, ayan siya, as usual, ganyan pa rin ating kitchen. So, that's it guys for our pantry or mini pantry vlog. I hope na nag-enjoy kayo and nagkaroon kayo ng idea sa mga ginawa kong pag-aayos and na-motivate ko din kayo na iayos ng inyong mga mini pantry. For sure, alam ko, yung mga nanay dyan, or kahit hindi mga nanay, may mga bahay dyan, apartment man, bahay man, nangungupahan man, is meron tayong mga gantong space sa ating bahay na naglalagay tayo ng mga stock na gamit or stock na pagkain or supply para sa bahay. Kasi katulad yan, pag may mga calamities, umuulan, yung mga ganon, or malayo yung mga grocery store, katulad mga nakatira sa mga village, yan yung mga mommy v, ganyan, is kailangan nila ng gantong space. I hope guys na nagkaroon kayo na idea kung paano nyo din isasaayos ang inyong mga pantry space and kung paano nyo siya sila magagamit and hindi kayo mag-expirean or hindi kayo magtatapon ng inyong mga pagkain. So maraming salamat guys. Kapag nasi-share ako ng ganitong mga video, sobrang masaya ako kasi napaka-fulfilling siya sa akin. Bukod sa na-organize ko na yung gamit ko or na naging productive yung pag-aayos ko ng mga items is napapakita ko din sa inyo, nakakapag-share din ako. Dahil ako, din sa sarili ko is mahilig ako manood ng mga organizing vlog, Mami V, yan, ganyan yung mga ganon. Si Mama Mia, yan. Yan yung mga gustong panoorin, mga ibang nagva-vlogger or mga ibang vlogger sa Pilipinas. Basta more on mga organizing is gustong-gusto ko yan. Kaya I hope na kayo din is masaya din kayo and napufulfill ko din yung inyong mga mata kapag nanonood kayo ng aking mga vlogs. So maraming salamat guys and I hope na natuwa kayo para sa vlog na to and I hope na makasama ko pa kayo sa mga susunod na pag-aayos natin. So guys, maraming salamat guys and please don't forget to hit the like button para sa video na to. Comment down below guys kung nagustuhan nyo itong video na to, kung ano yung masasabi nyo sa pag-aayos ko. Meron ba kayong opinion or may suggestion ba kayo para mas mapaganda yung ginawa ko sa aking pantry. And huwag nyo na rin kalimutan na i-share sa inyong mga kaibigan and sa inyong social media account. Medyo pinapawisan ako kahit gabi na siya guys. Oo, gabi na, kita nyo dyan. Mainit na dito sa Japan. So guys, keep safe tayo sa heat stroke and I hope na makita ko pa kayo sa aking mga susunod pang paglilinis at pag-organize. Maraming salamat!